Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa ko po si Junal Cuba. Sa headlines kita na sa tuyang mga barata sa lado lokal at ulado nasyonal pagbisita ni President Bongbong Marcos sa US atud ang paglaom para sa trabaho, negosyo asin man na seguridad. Agyong danti nagdadanay ang kusog asin na mayo ni na pagbabago ang hero. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, GSIS President Biluso asin anom na iba pa sinuspindi ka na ombudsman. DILG Secretary Rimulya nagdepensa sa mga anunsyo kaini. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, Trump asin na Marcos nagkaigwanan nin kasunduan sa mga ipapataw na taripa. Yan ang mga tugang ng mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at syaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabus, ako po si Junal Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata ngunyada sa lado nasyonal. Inuto niya to ang kamugtakan ka na panahon na nagdadanay na makusog ang Tropical Depression Danti, ana kusog kaniya sa nakalisa na magdamlag, ana sentro ka na bagyo, ana sinasabing digdi pinagkakarkulong nasa 880 km silangan ka na extreme northern Luzon. Ini ang naghiro pasiring sa northing parte sa rikas na 25 km an kada oras. Asin may kusog nin 55 km an kada oras, asin igwan nin kusog na paburubugsok kanduros na nagaabot na 70 km an kada oras. Padagos kaning big tatahak kan mga parte mismo kan na posibleng epekto kan na panahon na pinaglalauman na papakusugon pa kani ang habagat ninuli man ka na paghatak kan sirkulasyon pinagkakarkulong o oranon paman giraray ngunyan aldaw ang maiwas na parte kan bilog na Pilipinas. Sa iba pang detalyes ka na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado nasyonal, suportado ni Lite Representativa Ferdinand Martin J. Romaldis
ang opisyal na pagbisita ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duman sa Estados Unidos na saro subuot sa diplomatic engagement asin ararom na practical mission para man sa kapakanan kan mga Pilipino. Basa duman kay Congressman Romualdez, ginibo kan na presidente ang pagbisita sa sarong kritikal na panahon kung sa ina kinakaipuan ipasunod ang sa Agosto 1 kan na Estados Unidos ang masalangkaw na buwis sa nagkapirang panginot na ini-export kan na Pilipinas duman na pwedeng maapekto sa trabaho asin man mga industriya kan nasyon. Pinag-umaw ni Romualdez ang paglalapigot ni President Bongbong Marcos na makaingkaminar ni mas kadakol na mga negosyante o kapitalista digdi sa Pilipinas, partikular na sa sektor kan enerhiya, manufacturing asin na digital infrastructure sa mga parting pinaglalauman na mabugtak nin ribo-ribong mga trabaho asin man maangata sa kabuhayan kan mga Pilipino. Tinawan doon na dapat digdi tawanan ni na economic diplomacy kana masalangkaw na relasyon na pang-depensa kay bana na analoy pang kaalyado orog na sa atubangan ka na padagos na pakikiaram ka na China sa West Philippine Sea. Higot man na pinag-resibi kan na kongresista ana mga barata na isinusulong kan presidente ana sarong bilateral trade agreement sa US base man sa ipinagsusulong na dapat ining nakabase sa patas na mutual na paghiro. Siniguro ni Romualdez na preparado ang Kamara na palusot o magpasar ni na mga ley na digdi masisiguro kana anuman na kasunduan na digdi mangyayari sa ibang nasyon asin na mamamati ang benepisyo kan mga Pilipino sa parte kan na nasyon Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, sinuspindi ka na opisina kan ombudsman si Suspended Government Service Insurance System GSIS President Jose Arnolfo Biloso asin anong pang mga opisyal ang anom na bulan na preventive suspension yan kasunod man kan pagbakal ninda kan stock gikan sa renewable energy firm sa kantidad na 1.4 billion pesos. Pinagluwas ana sambit ng kasuguan kan dapit sa 11 kan bulan kan Hulyo kung sain na digdi nagbunga ana suspension dinuli man kan pinagsasabing grave misconduct, gross neglect of duty asin pagbalga sa regulasyon na may pagkasabot sa investment ninda sa Alter Energy Holding Corporation. Dagdag paman kan ombudsman na igwasindanin magabat na ebidensya kung sain para digdi maapektaran ang investigasyon asin na kinakaipuan sindang suspindiron basado sa ombudsman na pinagbalga kan mga opisyal an investment policy guidelines kan GSIS temporaryo na pinagbugtak para man serving leader sa GSIS iyo mismo si Juliet Bautista, an Executive President for Support Services. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, liwat na tinawan doon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang importansya kan modernization kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin man kan AFP iyan kasunod man kan mga banta urog na sa issue kan West Philippine Sea na kung sain digdi dakulang bagay subuot ang tabang suporta na itinatao kan Estados Unidos de Amerika. Tinawan doon kan presidente na sa paagi kan mga tabang na itinatao kan Estados Unidos de Amerika nagiging kampante ang nasyon kan Pilipinas sa West Philippine Sea. Around the South China Sea,
and now what we used to refer to as Asia Pacific, which we have expanded now to the Indo-Pacific. And if we would certainly, like in any kind of military spending, we would wish that it wasn't necessary, but it is. And so that is what we are doing. And as an adjunct to the question about the ammunition production, this is Pati na mga pahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos sa pakikipag-ulay kay President Trump kan Estados Unidos di Amerika. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ipinagtanggol ni Interior Secretary John Vic Rebulla ang batikos sa iyang pagtatao ni na anunsyo sa kawaranin laog sa eskwelahan asin man na opisina. Sinabi kaniya na nasambit na nga paagi sa iya nga kinagawian ini subuotan paagi kung paano siya makipag-ulay sa publiko. Arog man kani ana normal lang na magkaigwa ka na basher basta ana importante ana na ipapaabot niya ang tamang impormasyon sa publiko. Magigirumduman na nag-aninin batikos ang ginibo kaninga pag-anunsyo kung sa ina ginibong subuot ang nasambit na nga bagay. Alagad ana sabi kan sekretaryo kan DILG, maski nga ni araw kaya ng pag-una kan iba, ini basta nakaabot ang impormasyon sa tao asin na naiintindihan. Iba pa nga detalyes ka na mga barata pakita sa lado nasyonal. Nagkaigwanan ng kasunduan sa parte mismo kan negosyo sinda US President Donald Trump asin man President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Trump na gabus na mga produkto na gikan sa Pilipinas ang papatawan na lang nin 19% na tarifa gikan sa nainot na anunsyong 20%. Nairak man, nagbawas ni na 10%. Mantang ang mga produkto ka na US napasiring sa Pilipinas, anda inapapatawan ng taripa. Pinagkukonsidera ni Trump na sarong makabuluhan na naging pagbibisita ni Marcos duman sa White House. Inot nang ipinagpaig ni Trump na preparado ini na magkaigwakan pinagapod na 3 del kay President Bongbong Marcos kung sa sinabi pa kaniya na grabing magabat ang pinagahagad kan presidente kan na Pilipinas. Magigirumduman na dakul na mga nasyon ang nakipag-ulay kay Trump matapos na anunsyo kani ang mga taripa na ipapataw sa mga produkto na magiging epekto na sa pitsa 1 kan bulan kan Agosto. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nagkaparang mga sasabing showbiz personalities binatikos ang daiseryosong anunsyo kan DILG cancellation kan klase. Binatikos kan nagkaparang mga local showbiz personality ang bakod seryosong pagdeklara kan cancellation kan paglaog sa klase asin opisina kan gobyerno kan Department of Interior and Local Government o DILG. Nanginot sinda GC Minjola asin man JK Hersitu ada pagbabatikos sa nasambit ng bakod ang tama asin garo pasuba asin na bakong seryosong pagdideklara. Tinawan doon ni ehersisyo na igwanin lugar o panahon para man sa sinasabing pagsuba mantang si Minjola anday dapat ini maging suba. Magigirumduman na digdiya na dara ni DILG Secretary John Vic Remulla ang estilo kani sa pagkansila kan paglaog sa klase sa eskwelahan kan ini gobernador pa kan Cavite. Sa nagkaperang mga social media posts ni Remulla garuman na ipinaagi sa suba para para man sa mga estudyante na digdi
haros nagdadangog asin nakapokus sa anunsyo sa kada igwa nin raot nin panahon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, sa iba pang nagbabagang mga bareta sa lado nasyonal sa BBS-FM, dakol na mga lugar sa partikan na Pilipinas ana nagdeklara kan pinagapod na state of calamity, ninuliman kan namatian na matinding pagbagunas kan uranda an mga lugar na kinakabalian kan Cavite, Cebu City, Sebastian Antique, Malabon City, Quezon City, sa parte mismo kan na siyudad kan Manila, kalumpit sa Bulacan, Banwaan kan na Malasiki, asin man umingan sa parte kan na probinsya kan na Pangasinan, obheto kan pagdilarakan na state of calamity para man maggamit kan na mga munisipyo asin mga siyudades an sa indang calamity fund, magpapasunod man sa mga nabanggit na mga lugar an price praise sa mga panginot na mga barakalon. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, naga sa gibunin assessment ang National Irrigation Administration sa mga irrigation project sa manlaylay na nasyon. O sa manlaylay na parte kan nasyon, ini sa tao man kan matinding pagbagunas kan oran asin mahiwas na pagbaha, gikan man kan na pagtama kan bagyong Kresing kan nakalis na simana sa gudnang sa presenteng epekto kan duro sa habagat. Pinanginutan ni NIA Administrator Engineer EDG Guillen ana sambit ng assessment asin digdi inaram sa presenteng status kan mga major dam na nasa irarom kan na pag-aataman kan National Irrigation Administration o NIA. Pigpuntiryaman ang estado kan mga irrigation project canals asin iba pang mga o mga istruktura na ginagamit sa irrigation system kan na nasyon. Kasabay kani pinagsugo na ni Admin Guillen ada kada NIA Regional Manager sa bilog na nasyon na magsumiti na kan sa indang typhoon damage sa report na kung sa inaaraman gikan sa indang mga area of responsibility. Kabali na digdi na ipinagpapasumiti ang mga validation certificate gikan sa Office of the Civil Defense o OECD. Sigun kigilyin, ang mga damage report ang gagamiton sa pagpunterya sa magiging kasimbagan kan mga irrigation facilities na naapektaran sa parte mismo kan kalamidad. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado nasyonal, nakamati nin power outage and kabilugan kan 131,392 na consumers kan Manila Electric Cooperative o Meralco. Ninuliman kan epekto kan maiwas na pagbaha asin magabata na bulos kan na uranda duman sa parte mismo kan Metro Manila. Basado sa sitwasyon report na ipinagpaluwas kan Department of Energy kasud mga July 22, dako lang porsyento kan mga apektadong mga konsumidor gikan duman sa Metro Manila asin nagabot sa 78,322. Pinagsundan kan Cavite na igwanin 23,489 na consumers asin duman sa Bulacan igwaman 23,203 na mga consumers. Poon na alas 10 nin pagkabanggikan July 21, 2025, pinuunan na kanasambit ng power company na mag-dis-energize o temporaryong putulon ang supply kan kuryente sa mga lugar na matinding naapektaran kan na baha uliman kan na bagunas kan uranda. Ini ana bilang pagprotekta duman sa pinagaapod na safety o kaligtasan kan mga konsumidor sa bilog na Pilipinas man o minabot sa 152,647 ang kabilugan na bilang kan mga power consumers na apektado sa tao kan na banda na duwang electric cooperative duman sa Cordillera Administrative Region ang binabantayan kan na DOA. Ninuliman kan partial power
interruption. Apektado man ang nagkaparang mga munisipalidad, alagad nakatalaan man ang power restoration sa abuton sa 1,500 na mga consumers na apektado kada sambit ng baha bunga kan bagyong Krising. Nagdanay na stable asin bastante ang supply kan mga produktong petrolyo sa bilog na Pilipinas, mantang ang mga bulk downstream oil and gas facilities padagos man ang pag-operar ni na full capacity. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal. Nagbabagang mga bareta sa BBS FM. Naglubo ni naabuton sa 121.88 milyones pesos ang kantidad kan distrusong inabot kan sektor kan agrikultura ni Nuliman kan distrusong epekto kan bagyong Krising asin duro sa habagat. Sa report ay pinagpalawas kan Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operation Center kasod mga July 22 naglubo sa 7,911 na hektaryas ni na mga tanuman ang apektado kung sain aabuton man sa 1,300 na hektarya ang totally damaged. Ini nagbunga kan pagkakaraot sa ng 3,075 metriko tonelada kan manlain-lain ng mga agri products asin na nakaapekto sa kabilugan na 6,377 na mga parauma asin man mga parasira. Dakulang porsyento kani ang gikan sa rice industry asin uminabot sa 90.51%. Mantang ang natatada pinagbaranga-banga sa mais, high value crops, poultry, fisheries asin iba pa. Panginot na naapektaran ang mga paruyan duman sa probinsya kan Cagayan, Tarlac, Bataan asin Negros Occidental. Nagdadanay pa man na available ang kabilugan na 495 million pesos na kantidad kan pinagsasabing agri inputs sa mga regional offices kan Departamento kan Agrikultura na pwedeng itao sa mga paraumang apektado kana sambit ng kalamidad. Ang Departamento kan Agrikultura nagsasagibo naman kan assessment kan mga field office kan Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para man sa mga sinasabing mga parauma na nainot nang nakapagpasiguro kan sa indang mga umahan. Pag sisiguro ka na sambit ng ahensya kan gobyerno, preparado asin bastante na kantidad para man sa insurance claim kan mga parauma. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Padagos ngunya na binabantayan ang 5 dama sa parte mismo kan Luzon. Ninuliman kan padagos na pagbagunas kan uranda. Namamati bunga naman kan daing hutaot na pagbagunas kan uranda daraman kan habagat. Sigun sa State Weather Bureau, 4 na dama sa parte mismo kan Luzon nagpabusbus na nin tubig, ninuli kan na raot kan kamugtakan kan panahon. Kabali sa mga ni, iyo ang Lamisa Dam sa Quezon City, Upper Wawa Dam sa Rodriguez Rizal, Ipo Dam sa Bulacan, asin na Ambuklaw, Binga Dam duman sa Benguet. Paliwanag ka na sambit ng ahensya, nag-apaw na daa ang Lamisa Dam, ninuli ta uminabot na sa 80.17 meters ang reserba na water level kaniya kumpara sa 80.15 meters na normal level kan tubig kani. Pinaglalauman na maapektaran kani ang mga lulaying areas sa labaan kan Tulyahan River. Kabali na ang Quezon City, Valenzuela City, Caloocan City, Malabon City asin man ang nabutas. Nag-apaw naman ang Upper Wawa Dam na pinaglalauman na makakaapekto sa mga lugar
kan Pasig, Marikina River, kabalinaan San Mateo, Rodriguez, Antipulo, Quezon City, Marikina, Pasig, San Juan, Mandaluyong, Patinaman, Manila. Nagbukas naman nin Sarong Gate an Ipudam, mantang nagbukas naman nin Tulong Gates an Ambuklaw asin na Bingan o Binga Dam. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, naga-apilangunyan sa mga pet owners na ibali and sa indang mga atama ng mga hayop sa ibakwar sa kada igwanin na nangyayaring kalamidad. Nangapudan ngunyan ang Peoples for the Ethical Treatment of Animals Asia o PETA sa mga pet owners na dai tugutan an sa indang mga atama na hayop na mawalat sana sa indang mga residensya kon in kaso an mga ini nag-iibakwar nin huliman kada banta kan kalamidad. Tinawandoon kan grupo nakabali dapat sa disaster preparedness kan kada pamilya an silang mga atama ng mga hayop taing kaso kinakaipuan an pagsabing pag-ibakwar iiba an sindang mga atama ng mga hayop sa mga evacuation area. Mayo subot nin laban ang mga hayop sa pagbabaha asin man pagbagsakan mga debris sa kada may kalamidad. Masa maray na dai ikulong o daiman gakudan para marikasindang makadulag sa peligro. Apwara kaniya pinagtawanin advice kana grupo ana publiko na maging vigilant asin na magtao nin pagkahirak sa mga hayop na gala asin man inabandonang hayop sa saindang komunidad. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pa kita sa lado nasyonal, dai mababa sa 167,000 na mga kuns o na mga customer kan Manila Electric Company Meralco anawaranin supply nin kuryente ninuli man kan epekto kan southwest monsoon habagat. Kadaklan sa mga customer ni ana makukuha sa pinaka hababang mga lugar kausa kan mayong utaot na paguran bunga naman kan raot ni na panahon partikular na pinagasasabi kan Meralco iyo ana mga lugar na mga hararayo na nakapalibot sa parte kan National Capital Region arog kan Metro Manila. Seringman kabali diyan anda Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, asin probinsya kan Quezon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa satuya pang mga barata sa luwas ka nasyon sa Kidabaning Karawat asin bareta lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ato kang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyong mga barata sa lado lokal. Sa lado lokal ninuli man kan na padagos na pagbagunas kan oranda pinagatawan ni napatanid ana gabus na mga residentes na mag-ingat urog na sa mga pagbabaha sa parte kan na mga harababang mga lugar. Iwasan ana pagpasiring o pagbalyo sa baha. Irayuan na mga aki asin man digdi. Kinakaipuan na anda mga gurang dapat na mairayo man sa peligro tulos na evacuara kung kinakaipuhan. Ini anda pahayaga asin man patanid kan grupo kan Philippine National Police duman sa parte mismo kan banwaan kan Baaw Cabardisur na padagos sa paglibot-libot tangani man na magaigwanin pagbandilyo asin patanidan an mga residentes duman sa arababang lugar asin peligro na pwedeng darahon kanda baha magdanay na nakaantabay sa opisyal na abiso gikan sa barangay asin man sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council asin ugaliw na maging alerto ligtas
ana kinakaipuan na matauanin na prioridad katakod kan na bagay na niya nagapahayag ni na preparasyon an partibismo kana MDRRMO asin man na PNP kana banwaan kan Bao Camarines sa anuman na pwedeng mga insidente na kinakaipuan makapagrespondi tulos an sa indang mga personahe. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyad sa ladwa lokal ipinagdeklara kana gobyerno lokal kana syudad kana Naga asin man kana opisina kan City Health Office na mayo ninda konsultasyon digdi sa laog kana syudad Naga sa partibismo kan Naga City General Hospital sigun sa payag no outpatient consultation ngunya na pizza 23 kanda bulan kanda Hulyo 2025 aldaw kanda Biyernes iyan na subuot basado man sa memorandum circular na 90 issue kan opisina kan presidente na nagsasabi na sa panahon kan nasambit ng kalamidad kinakaipuan na digdi ipagpasiguro man ang mga empleyado ka na gobyerno asina sinasabi na mayo ni na trabaho outpatient service digdi nakabase iyo ana outpatient consultation prenatal OB/GYN animal bite treatment center newborn hearing screening Club Food Program, National TB Program, Diabetes Clinic. Alagad, an outpatient department, ma-resume ka na sa indang trabaho asin pag-ako kan mga outpatient sa nasambit ng hospital kan syudad ka na Naga sa aga ng July 24, 2025. Basado yan sa partibismo kana pahayag kana sambit ng hospital digdi makiter sinda kana pinagasasabing iniyong emergency room, operating room, laboratory, x-ray, radiology asin pharmacy na kung sain 24 oras ana nasambit ng operasyon. Iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata sa ladwa lokal. Development Plan 2024-2029 kana probinsya ng Camarines Sur prenisentara sa DHS-UD awarding ceremony. Daryl Banyas sa detalye. Bilog ang determinasyon kan gobyerno provincial kan Camarines Sur na itulod ang sarong connected asin man green and globally competitive Camarines Sur matapos i-presentar ang Provincial Development and Physical Framework Plan 2024-2029 sa sarong awarding ceremony na pinanginutan kan Department of Human Settlements and Urban Development. Bako sa na ini ang plano, ini promesa katuwang kan lambang taga Camarines Sur para sa progresibo asin modernong probinsya. Ang nagkapirang mayor na laktang at intriyumpo na nakapalaman sa plano, iyo ang paghali sa ika-39 na pinakatios pasiring sa ikatulong pinakamayaman na probinsya sa bilog na Pilipinas. 50 milyon na kahoy ang naitanom sa lindungang El Verde program asin man target ang 100 milyon na kahoy pag-abot sa 2034 asin man ang pagkakaigwan ng carbon credit funding. Kaibahan man digdi ang agri-industrial expansion sa Paahikan Camarines Sur Food Complex asin ang makabagong infrastrukturang inklusibo sa lindungkan Connected Camsur Plan. Kaibali digdi ang Camarines Sur Uptown ini sarong global city na ipigtutugdok diyan sa Pili Camarines Sur. Diring man ang paglansar kan lokal alagad tang international na tatak na Coca-Cola. Ini ang mga mapasiring da sa futuro asin iribahan na mauutob. Ang mga proyektong ini patuloy na padagos ang pag-angat kan probinsya ng Camarines Sur bilang saro sa mga nangingenot ka probinsya sa Pilipinas sa sektor kan kalikasan, kabuhayan asin kaunlaran. Ang awarding kan Certificate of Approval kan Provincial Development and Fiscal Framework Plan kan Camarines Sur
ginibukan Hulyo 21, 2025 sa Opisina Sentral kan Department of Human Settlements and Urban Development duman sa Diliman, Quezon City. Ang sertipiko pag-resibi mismo ni Gobernador Elry Villafuerte asin ini permado ni Engineer Jose Ramon Aliling ang Secretary Candisud. Dagdag na balita sa Senado Lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Dagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, Anbao Municipal Police Station padagos sa maigpit na pagpapatrolya kaniya orog na ko na pagkabanggi nagsasagibon en regular na pagpatrolya ang mga tauhan kan Bao Municipal Police Station sa kalabaan kan Diversion Road sa barangay kan San Jose asin barangay kan San Francisco sa parte kan Bao Camarines Sur. Iyan tanganing masiguro na marhay asin ligtas ang mga motorista asin mga namamanwaan sa parte ka nasambit ng lugar o na sa mga nag-aagi sa sinambit ng tinampo. Mantang nagpapatrolya, nagkapirang mga truck na nakaparada sa gilid kan highway, naobserbaran na mayo ni nakailaw na hazard lights sarong malinaw na banta sa seguridad urog na kun pagkabanggi sa oras kan limitadong visibility. Tulos na pinagsitakan mga pulis ang mga tsuper asin na pinagirumdum ang importansya kan tamang pagpaparada asin paggamit kan hazard lights bilang parte kan road safety protocol. Obheto kada sambit ng aktibidad nini, iyon na pugulon ang posibleng aksidente bunga naman kan bakong maray na nakaparadang lunadan. Ilangkaw ang pagkasabot kan mga motorista sa tamang pagbugtakan warning signals. Sigurado na ligtas asin maray ang bulos kan traffic sa nasambit na mga lugar. Pinagirumdum kan mga truck driver ang iwasan na mahaluya sa pagpaparada sa gilid kan Diversion Road lalo na kung mayo nin bastanting warning sign o hazard lights tanganing dai makadistroso sa parte kan ibang nagaagi na mga lulunadan. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, opisina kan City Engineers asin SWMO sa Naga pinapadouble time para haralion ang mga bara sa mga kali drainage sa laog kan siyudad Canaga. Boss o Kaisminda sa detalye. Isinugo ni Mayor Leni Robredo sa duwang opisina kan siyudad partikular na ang City Engineer Seringman ang SWMO na mag double time tanganing halion ang mga bara, mga dalnak sa mga kanal sa sentro kan siyudad ni Naga, partikular kan ianunsyo kan opisina kan City Engineer na Central Business District 1 ang nagabos na kanal intero ng barado. Kinakaipuan sabot inilinigo ni huli sa tiguran na maning maiwasan na ang pagbaha imbes mahigop kang mga kanal ang tubig na yaon sa tinampo. Ini katakod ka na pagpaparikas ka na pagsukok ng alkalde kan siyudad na maparikason ang paglinig o paghali kan mga ati sa kanal tangan isabot na mapakinabangan to yung magkaabot na ang makukusog na tiguran asin may iwasan ang mahiwasan na pagbaha lalo na sa Central Business District 1. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esminda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal. Maski nga ni padagos ang pagbagunas kan na uran digdi sa laog kan Naga asin probinsya kan Camarines Sur daima naguuntok sa pagdakop kan mga illegal na nagbabariwas nin droga ang mga autoridad urog na digdi sa laog kan siyudad Canaga dai napupugulan kan bagunas kan uran ang operasyon kontra droga. Dua anada ko pa sa magkasuway na drug bypass operation sa laog kan na siyudad Canaga kan nakalisa na aldaw kan na Lunes. Ang mga natiklo iyo sinda alias Vilma, 54 anyos, kan Barangay Sabang,
anom na plastic sachet kana shabu asin mark money ang nakuha sa posisyon ni Vilma. Saro pang nagangaran na Glenn na 63 anyos na taga dyan sa partikan Barangay kan Balatas ang nadakop sa pinagibong drug bypass operation kan mga autoridad. Sabi ni Buyet Paderes, shoot out ang mga ini asin pinapatanidan na mayo nin transaksyon sa droga si Vilma asin si Glenn. 5 plastic sachet nin shabu ang nakuha kay Glenn kan mga autoridad. Pariyo nga sasampaning kasong pagbalga sa Republic Act 9165. 2.2 million pesos man na kantidad kan droga ang nasamsam sa Bicol sa laog sa naman nin sarong simana sa irarom kan liderato ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. o minabot sa 2.2 milyones na kantidad kan shabu ang nakumpiskar gikan sa 24 operasyon sa Bicol poon sa nayan kan July 14 to 20. 23 ang nagkadarakop, aabuton man sa 326.85 grams nin shabu asin 300 grams nin marijuana ang narecover sa Camarines Sur asin na Siyudad Canaga. Iyo ang nanginginot na nakumpiskar na mga droga sa ginibong mga drug bypass operation kan mga autoridad. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Regional Most Wanted na taga San Mateo Rizal dakop sa Barangay Pakul, Naga City. Buyet Paderes sa detalye. Dahil naon kan karong construction worker na tagaluman sa San Mateo Rizal na masususog pa siya sa pinaka-kliyan dyan San Alfonso Home sa Barangay Pakul. Si Gerald, 27 anyos, soltero, sinasabing igwa warrant of arrest gikan sa sala ni Judge Maria Beatriz Alvarez kan San Mateo Rizal Branch 75 for Judicial Region na may piksang August 11, 2022 para sa kasong qualified rape pagkatapos na makipag-coordinar sa Batasan Police and QCPD sa Police Station 4 Naga. Hinanap kalmahin o hinikap kalmahin ng suspect ka nagduduyan-duyan dyan huli sa katatapos pa sa lang magpagudto alas 12 sa silambit ng lugar. Ang suspect naman nagpurbar na magdulag kung sa maski sa siya magsalingoy may pulis at pinagmarahin na silang mag-surrender. Mayong piyansa ang silambit ng kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal nagsagibuning coordination meeting ang Department of Social Welfare and Development Bicol kay banan man ang Port Management Office. Iyan tangani man na pag-urulayan ang Standard Operating Procedure o SOP sa paagiman kan ready to eat food RETEF asin man iba pang mga tabang sa locally stranded individual LSIS. Sa kada may kalamidad, iyan na ginibo ka na nagtalikod na aldaw ka na Lunes. Sigun sa payag kan DSW Bicol, urulayan sa sabing pagtitiripon o meeting mantang digdiya iyo ang tamang pagkapot ka na tambaka asin distribusyon ka na retips siring man ana mga dokumentong kinakaipuan na isumiti kana mga katuwang na mga ahensya kan gobyerno para man sa marikas na aksyon kan na sinambit ng ahensya. An inisyatibo parte kan direktiba ni DSWD Secretary Rix T. Gatchalian na parikasun ana paghatod ni natabang sa mga apektado ng mga individual orog na sa panahon kan bagyo padagos ang DSWD sa Kabikulan kana pakikipag ulay sa manlain-lain ng mga ahensya tanganing masiguro ang tulos na serbisyo para man sa mga Bicolanong apektado kan kalamidad. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakita mo niyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o lado lokal,
ana gulayan sa parte mismo kana siyudad Canaga nagkaigwanin na Lunsing sa ubatong masumiter ang pinagapod na pud security sa laog kan na siyudad Canaga. Iyan katakudman kan selebrasyon kan Nutrition Month ngunya na bulan kan Hulyo. Formal na pinaglansar kasud nin pagkaaga ang panduang gulayan sa lungsod barangay Bagong Bayan kan siyudad Canaga. Ini ang naging posible sa pagtatarabangan kan gobyerno lokal kan Naga sa paagi kan City Agriculture Office, City Population and Nutrition Office, asin man City Youth Official, kaibaan ang Department of Agriculture, Regional Field Office number 5, asin man Barangay Council kan Barangay Bagong Bayan Sur digdi sa laog kan siyudad Canaga. Ang programa inot nang nagkaigwanin Lunsing sa parte kan Barangay kan Avilla kan Pizza 21 kan bulan kan Hulyo, asin nagsunod naman ang Barangay kan Kararayan sa maabot kan Hulyo 29. Target kan sinambit ng programa na makapag-distribuer nin mga seedlings na pwede na maitanom sa mga container sa parte kan mga harong. Prioridad pa kaniya na matawan ang kada kagharong urog na sa may mga malnourished na mga aki asin man vulnerable sector. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, opisyal na nga na ipasa na lokal na gobyerno kan syudad kan nagtalikod na aldaw ang tulong phase 1 na project na pinagbilog na pinagapunduan sa irarom kan programa nga East to Cities o ang pinagapod na Safe and Sound Cities Innovation Project. Ang mga proyektong ini ang konsepto mismo kan mga jóvenes sa laog kan syudad na obhatong makatabang sa urulay sa lado kan seguridad, pakarayon ang pagsulong kan inclusivity sa laog mismo kan komunidad. Enot na proyekto iyo ang plume monitoring system sarong all powered system na nagsusubaybay asin man na maduol nin pagirumdum sa mga motorista laban sa illegal parking, partikular na sa no parking zone sa sentro kan syudad. Inisyal na ibinagbugtak ini sa Naga City People's Mall bilang parte kan pilot implementation. Ikadua, iyo ang light camera action sarong multi-functional smart street pole na nakabugtak sa Acacia Street, Barangay kan Libuton, apwera sa pag-ilaw sa parte mismo kan Tinampu para mabawasan ang krimen. Egwa ininin emergency button na pwedeng pinduton kan si isayman na mga kamati nin kagipitan o banta sa parte kan sa indang seguridad sa Tinampu. Ikatulo, iyo ana skit ofya sarong mas mahiwas, ligtas asin accessible na skit park sa parte kan pinagpatindog sa Naga City Civic Center na nagtataonin espasyo para man sa mga jóvenes na gustong mag-skateboard na maray asin man na ligtas. Kumpirmado kan City Hall na magkakaigwa kan ikaduang VATS kan East to Cities program para man tawanin pagkakataon an iba pa na makabuluhan ng mga ideya kan mga jóvenes sa laog kan syudad Canaga na ini maisulong asin marealisar. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang illegal recruiter arestado dyan sa Banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur.
arestado ang duang most wanted na suspect sa kasong large-scale illegal recruitment na may economic sabotage sa partibismo kan na visa kan warrant of arrest na pinagpaluwas kan RTC Branch 19 digdi sa laog kan na Siyudad Canaga. Binisto ang mga suspect nga sinda alias Cherry asin man na RJ parihong 32 anyos asin residentes kan barangay kan na Bagong Pag-asa duman sa siyudad kan Quezon. Nadakop ang mga ini kan nagtalikod na aldaw kan Lunes sa indang residensya sa sarong joint operation kan Kamaligan asin kanaman pulis kabaliman ang Provincial Intelligence Unit sa Irarumanian ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr. bilang Provincial Director kan Kamara de Sur. Mayo nin piyansa na pinagrekomendar sa dasambit ng kaso ada mga suspek sa presente yaon ngunyan sa kustodiya kan Kamaligan Municipal Police Station para man sa magkakadigong disposisyon. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata ngunyan bareta na kita sa lado international o barata sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata ngunyan sa luwas kan nasyon, liwat na itinukdo kan na nasyon kan Iran, ana mga nasyon kan na Europa bilang may pananagutan subuot sa daipagtrayumpo kan na 2015 Iraq nuclear deal. Sarong aldaw antis kan nakatalaan na pag-uurulay duman sa parte kan na Istanbul kaibanan ana Britain, France asin man ang nasyon kan Germany basado ki Ismail Bagay. Tagapagtaram kan Iranian Foreign Minister sinasabi kani na digdi subuot nagkaigwa ni na agreement kay ito alagad da isubuot digdi tinawaning importansya kan European Union sa pagpapasunod kan sa indang mga obligasyon na pagaramana na ana kasunduan pinagparpermahan kan 2015 asin objeto nga limitaran ang nuclear program kan nasyon kan Iran karibay ana paghali kan padusa kabali sa mga nagperma iyo ana Iran, Britain, China, France, Russia, United States asin man ang nasyon kan Germany alagad digdi nawara ini kan 2018 matapos na mag-atras ang Estados Unidos sa irarom kan US President na si Donald Trump asin liwat nagpasunod kan mahiwas na padusa sa Iran. Maski ngani nagpahayag nin suporta ang EU dai kinakaipuan naging o daiman maski kasuarin na naging epektibo ang mekanismo pang-ekonomiya na dapat kuta na digdi kabali sa mga epekto kan US sanksyon. Ninuli kani dakol na mga kumpanya sa WIS asin man digdi nag-atras sa partibismo kan Iran nangurog nang nagpapalala sa krisis kan ekonomiya kana sambit ng nasyon. Mantang nagkakaigunin pag-uurulay kan nagtalikod o sa maabot na aldaw kan Biyernes Hulyo 25 sa Istanbul asin pinaglalauman na tatrataron ang posibilidad na pagbuhay niwat kan sinambit ng kasunduan. Sa tuyang barata ngunyan sa kinaban ni Karawat. Sa tuyang barata ngunyan sa kinabanin na Karawat matapos kan 16 na bulan na pagpapaingalo asin na problema sa partibismo kan salud preparado na liwat na magkawat sa court si Venus William 45 anyos sa iyang pagbalik sa City Open ngunya napit sa 22 kan bulan kan Hulyo ngunya na aldaw digdi maresibi siya kan na wild card entry sa WTA
500 tournament asin makakalaban ang kaparihong Amerikanang si Peyton Stearns na sa iyang inot na laban. Ini ang inot na WTA appearance ni Williams poon kan 2024 Miami Open matapos ining magpasairarom sa operation para man sa fibroid. Maski nga niya, dahil na siya regular sa parte mismo kan tour, masigasig ining nagpapraktis sa hardcourt. Ang paborito niyang surface, tinawan doon kani na handang-handa siya para man magsabak ngunya na aldaw. Ana huring kapangganahan kay Tukan Agosto 2023 sa Cincinnati Open kontra kay Veronika Kudermetova kana Russia. Gikan sa 2019, 37 na lang ana sa iyang nakawat na matches asin pitulang an sa iyang naiduwas na kapangganahan. Mga tugang iyan ang katiripunan ken mga bareta sa pangarangkan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot ken mga bareta yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pavis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sa idong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. 4 minutos makalis ang alas 7. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang liwat, maray na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Sa headlines kan mga barata, probinsya ng Camarines Sur, mayong klase sa kabus na libilong ngunyan aldaw. 2.2 milyones sa pesos na kantidad kan druga na asamsam sa sarong simanang operasyon sa irarom kan bagong direktor kan na Philippine National Police sa Kabikulan. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, matrayum po asin manda an isinagibong Voice of Healing kana MTRC 25 Anniversary Press Conference na pinagapunan dumanda sa partibismo kana probinsya kana Albay. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, liderato kana Philippine Army sa Bicol, may bagong commander. Yan ang mga headlines kan mga barata, ana mga detalyes pagkatapos po ni napagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indocabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyan sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata, pinanginutan ni PNP Deputy Chief of Operation na Police
Lieutenant General Edgar Alan Octobo asin man kan Police Regional Office No. 5 Bicol Region sa paagi kan Acting Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ana pagperma sa sarong pleads of commitment asin suporta para man sa paglansar kan pinagapod na Community Assistance Safety and Support Network sa parte mismo kan Bicol Region. Yan kasabay kan iba pang mga ahensya kan gobyerno katabang man ana liderato kan Philippine National Police sa nasambit ng bagong programa. Pinagasisiguro digdi na mas pang mapapahiwas asin mas pang magiging maray ana serbisyo na iyahatod kada mga kapulisan sa pagresolver kan mga krimen. Sabay-sabay na nagsumpa ang mga law enforcement agency asin mga stakeholder sa liderato kan Police Regional Office No. 5 bilang pagpapailing kana pagkakasararo para sa mas ligtas na komunidad. Orog na sa parte mismo kan mga Filipino-Chinese asin mga Filipino foreign communities bilang party kan advokasya kan Administrasyon Marcos Jr. para man sa katinungan seguridad kan intirong nasyon asin kan intirong Bicolandia. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pangitangunyana sa lado lokal. Sa lado lokal, abuton sa 3 milyones pesos na kantidad kan livelihood assistance na idul kan DSWD Bicol sa abuton sa 600 na mga residentes gikan man sa Banwan kan Bula, Camarines Sur apektado kan Bagyong Christine na idul na kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa parte mismo kan Bicol sa paagi kan pinagaapod na programang Sustainable Livelihood Program o SLP ana abuton sa 13,200,000 pesos na livelihood assistance para man sa 660 mga residentes duman sa Banwan kan Bula, Camarines Sur na naapektaran kan sa indang kabuhayan ninuli man kan pagtama kan Bagyong Christine kan nakalis na taon sa probinsya nin Camarines Sur. Ang kada benepisyaryo nakaresibin nin 20,000 pesos na grant na makakatabang sa liwat na pagbangon kan sa indang saradit na mga negosyo. Padagos naman ang kinikibo kanda DSWD Bicol sa paginginot kan DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio ang pagdul nin mga asistensya sa mga Bicolano. Nagpasalamat kanda bagyo sa bilog na riyon. Initanga ni man na makabangon ang mga nigikan man sa pagkakalugi o pagkawara kan sa indang mga kabuhayan ni nuli man kanda distroso na darakan na sambit ng bagyo asin liwat man na maisulong ang socio-economic progress. Ang mga lakdang na ini bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos kanda Pilipinas na digdi magtao asin mapakusog ang socio-economic agenda ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sigunyan sa parte kan opisina kan DSWD. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal regional o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal disaster response team kan 9 Infantry Operation Team kan Philippine Army nakaalerto huli man kan huma kanda raot nin panahon. Buyit Paderes sa detalye. Alertado ang lambang brigada asing batalyon kan 9th Infantry Division kan Philippine Army huli sa padagos na huma kan raot nin panahon na nagkaranig po magdadaring pagpuran at pagbasa perang parte kan Rehiyon Bicol. Pero kaya ang pagkakaigwan ng mga landslide sa arong kainin sitwasyon siguro ni Army Major Frank Roldan, spokesperson ka 9th ID, na yaon sa indang mga soldados para tulos na magtaon ng saklolo sa mga residenteng malalamuson sa baha, ulit sa grabing pag-uran, purog na itong naka-star sa bulod, sigun kay Roldan. Arong kainin ang sistema kan mga soldados kung igwang raot ng panahon. Para sa BBC News, Buyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang lideratong unyan kan Philippine National Police duman sa Banuan kan Buhi Camarines Sur nagatud kan pinakapod na education asin na suporta sa parte mismo kan mga kaakian na may special needs sa pag sisilibrar kan na 30 PCR month. Sa panginginot man ni Police Major Kenny L. Tanchado, ana pamayukan Buhi Municipal Police Station matrayong pong isinaghibo ana sarong makabuluhan na pagbibisita kasudma nangyari alas 9:30 nin pagkaaga sa mga estudyante kana special education speed program duman sa Buhi Speeds o Speed Integrated School. Mainit na pinagsabat kana mga para tukdo asin man kan mga estudyante ana PNP duman sa Banuan kan Buhi Camarines Sur sa pamamayon ni Miss Charita Baduresa ang school head kanasambit ng eskwelahan o beto kanasambit ng aktibidad natawanin kaaraman ana mga aking may special needs manungod sa karapatan kan kada aki asin man kana mga leyes na minaproteher laban sa pang-aabuso, mga karahasan asin man na bullying ipinagpasabot man sa mga estudyante na ana kada eskwelahan kinakaipuan maging child-friendly asin ligtas na lugar para sa gabus na mga jóvenes anuman ang sa indang kamugtakan o estado sa buhay sa paagikan sarong halipot na pag-uurulay ipiniliwanag kan mga miyembro kan PNP duman sa Banuan kan Buhi ang mga karapatan kan mga aking mga Pilipino kabalina ana igwa nina kabaidanda sa iraruman kan na nagdadanay na batas araw kan Republic Act 7016 Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang Republic Act 10627 ang pinagaapod na Anti-Bullying Act of 2013 bilang parte kan selebrasyon kan 30 Police Community Relation PCR Month na may tema sa bagong Pilipinas ang gusto kan pulis ligtas ka. Nagtauman ni na school supplies ana mga miyembros kan na Pulis Buhi sa mga estudyante. Grabe ang kaugmahan na namatian kan mga aki asin mga paratukdo sa isinagibong programa. Ang aktibidad na ini padagos kan matatag asin maraya na relasyon kan Philippine National Police kan Buhi asin man kan komunidad sa pagsulong kan nagkapirang mga ligtas makatao asin eksklusibong kapalibutan para man sa mga jóvenes na mga Pilipino na may pantay na karapatan asin proteksyon anuman ang saindang estado sa saindang buhay. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 12,000 na mga coconut seedlings na ipinao sa anom na barangay kan siyudad kan Iriga. Daryl Banya sa detalye. Naipanauna kan city government kan Iriga City sa panginot ni City Agriculture Office ang mga coconut seedlings na ginibo sa CDR o multipurpose covered court sa sinambit ng syudad. Katuwang sa inisyatibong ini ang gobyerno provincial kan Camarines Sur sa pamamayon ni Governor Elry Villafuerte asin man kan Philippine Coconut Authority. Para sa enot na batch, anom na mga barangay ang kabali sa natawan kan mga pananom na nyog kay bahay na digdi ang barangay Santo Domingo, Santa Elena, Santiago, Del Rosario, La Anunciacion asin man ang La Medalla. Kabilugan na 12,000 na mga puuning nyog ang naipanao asin mauwat kan programa na buhayon liwat ang local coconut farming asin maitulod ang sustainable na pag-uswag kan agrikultura sa sinambit ng syudad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ang 9 Infantry Division ka na Philippine Army, iguananin bagong liderato, Chains of Command
and donning of rank ceremony sa naisagibo na. Nagtukaw na bilang bagong commander kan 9 Infantry Spear Division kan Philippine Army si Major General Aldwin Almasi and parte mismo kan pang 21 komandante kan soldados digdi sa parte kan Kabikulan sa tao kan namatian na pagbagunas kan Oranda kan sudma matrayumpong na isagibo ang chains of command and donning of rank ceremonies duman sa parte mismo kan Camp Colonel Elias Angelis sa San Jose sa Banwan kan Pilik Camarines Sur sa panginginutian ni Lieutenant General Roy Galido, Commanding General kan Philippine Army. Bago pa nagtukaw bilang commander kan 9 Infantry Division kan Philippine Army sa Bicol, nagserbi si Major General Almasi bilang Chief of Staff kan 9ID asin naging commander kan 903rd Infantry Brigade na nakakasakop kan mga probinsya kan Sorsogon, Masbate asin nagkapira pang parte kan probinsya kan Albay. Sa sarong pakikipag-ulay, digdi ipinagpaig ni Major General Almasi na liwat ining nakabalika sa parte mismo kan Bicol Region ang aning pagserbihan ang mga Bicolano asin ang intirong Bicolandia. Pinagsiguro kan bagong liderato kan 9 Infantry Division kan Philippine Army sa Bicol na padagos an sa indang pagpupursigi sa mga programa asin inisyatibo kan 9 Infantry Division tangani man na matuldukan na ang terorismo sa Bicol Region. Kasabay kani an sa iyang pangapudan sa publiko na mag-iribanan, magtarabangan asin na wakasan na ang insurhensya sa parte kanda Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga parasira sa Bicol Region, yun naman ang aayudahan kan DSWD na naapektaran kan raot nin panahon bunga kan habagat. Boss o kay Isminda sa detalye. Pinagkukuha na kan DSWD ang bilang kan mga parasira ning huli sa pirang aldaw nanday nakakapaglahod ning huli naman sa raot kan na panahon upag alburuto kan na dagat ning huli naman sa Duros Habagat na konsain base sa report pirang aldaw nanday nakakapaghanap buhay ang mga parasira ning huli naman sa pag-alburuto kan dagat darakan Duros Habagat kung kaya ini an sakit ngunyan sa pagabuhay. Sa report na pinaglilista na kan na DSWD ang mga pangaran kan mga parasira na iyo ang sunod na tataanan ng ayuda ning huli naman sa sakit ng buhay sa day pagkakalahod o day pagsisira ning huli naman sa pagbalinghaw kang kadagatan nasambitan ng pagtaw ng ayuda parte kan na pinadagdag na ayuda kan DSWD na kinakaipuan ayudahan sa lalong madaling panahon ning huli naman sa sakit nin buhay. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmeda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Ta iba pa nga detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal na probinsya kan Camarines Sur mayong laog ngunyada sa saindang mga klase. Kabali ang Camarines Sur sa probinsyang mayong laog ngunya na aldaw kan Miyerkules sa Hulyo 23 ninhuliman kan makusog na pagbagunas kan uran sa bisa kem Memorandum Circular 90s 2025 suspendido ang laog sa gabus na grado sa mga pampubliko asin man pribado nga eskwelahan siring man sa mga opisina kan gobyerno asin iba pang mga piling probinsya poon ngunya na aldaw ni Miyerkules. Yan bunga naman kan padagos na makusog na pagbagunas kan uran darakan habagat
apwera sa Camarines Sur, kabaliman sa mga apektadong mga lugar iyoan Metro Manila, Batangas, Cavite, Bulacan, Zambales, Occidental Mindoro, Palawan, asin kadakol pang iba sa parte kan Luzon asin Visayas. Magdadanay an operational kana mga ahensya nagtataunin na essential services aro kan serbisyo sa salud, kaligtasan, asin man disaster response, tinugutan an alternative works arrangements para man sa non-vital personnel, para naman sa mga pribadong opisina, negosyo, ang desisyon kan work suspension na nakadepende sa saindang mga employer o sa saindang mga busing, asin na pinaglalauman na mauubos na ang mga rasones na ipinapaabot kung kaya nag-absent, kaya siguradong dapat maglaog sa saindang mga trabaho. Iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Posyer nin druga na dati nang nadakop huli man sa illegal drugs, nadakop na naman duman sa Banuan kan San Fernando, Camarines Sur sa ginibong drug bypass operation o pagpabakal nin shabu sa ginibong drug bypass operation kan mga autoridad sarong plastic ning sachet. Ana nabakal kan sarong pulis na nag-aktong pusher buyer sa kantidad na 500 pesos sa pag-search sa lawas kan biktima, anom na plastic sachet ang nakuha sa laog mismo kana sa iya nga bulsa. Nakuha kan mga autoridad ana kantidad na lampas sa 40,000 pesos na kantidad kan shabu na na-recover sa ginibong drug bypass operation. O yan parte kan mga payag ni Police Master Sergeant Pulpo kan San Fernando Municipal Police Station. Pong spitsado dati na daw ining na bypass na naga. And monitor po na padagos pa ang involved niya sa droga, so kaya po na-subject siya for anti-illegal drug bypass operation. Kung saan po kupit sa Disney po poco mas minus alas 3:44 ning hapon, nagibo po nadago po ini sa ginibong anti-illegal drug bypass operation kang San Fernando Municipal Police Station. So iyo po nga ni ito during bypass operation, nakuha una na inot na nakuha po sa iya is itong items na worth nasa 500, and during body search sa iya may nakuha pang anom na pidaso na sachet na naglalaman ng illegal na droga na nagkakalagaman po ng lagpas 40,000. Ikan mga pahayag kanda tagapagtaram ka na San Fernando PNP si Police Master Sergeant Pulpo, sabi niya kasudod ka na bagay na niya ipinagpahayag na kasudma nasampan na ning kaso ka na pulisya ang suspect na nadako pa sa kasong violation Section 5 asin Section 11 kan RA 9165 o ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Sa violation kan Section 5, mayo nin piyansa na pinagre-representar o tatao na korte laban sa suspek. Alagad sa sarong kaso na Section 11, iniigwamanin piyansa ang kaso yao na sa parte kan RTC asin nakatalaan para sa rapol kung si isay na huwis ang makapot ka na nasambit ng kaso. Uya ang pahayag ni Police Master Sergeant Pulpo kan San Fernando, Camarines Sur. Po, sir? Opo, San Fernando lang po, sir. Bali po, kahapon po, nasampanan po hinining kaso for violation of Section 5 and Section 11. May pong piyansado man po sa Section 5 and iguamang pong piyansado man sa Section 11. So, sinampan naman po ang kaso sa Regional Trial Court kang Naga City po. Rapol po ini kung saan babagsak itong kaso niya, kung saan branch of court
for arraignment na po ining kasong ini. Bali po ning suspitsado ta, ang pangaran po ini si Barry Navarro, yang kipapa, taga ano po ini, taga Digdiman lang po ini sa Suna sa iskang barangay Bonifacio, San Fernando, Camarines Sur. Opo, mga taga San Fernando man po ang mga parokyan po ini. Ang sabi niya, naghahabal-habal siya pag tapos nag-construction worker man po siya. Partiyan ka na mga payag ni Police Master Sergeant Pulpo kan San Fernando, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pigsugo na ni Mayor Lene Robredo ana mga opisyalis ka na Siyudad Canaga na digdi siguraduhon na hamanon na ana local building code kana Siyudad Canaga. Yan sa katuyuan kani iyo na matawan nin giya sa tamang pagkonstruhir nin mga establishmento o building sa laog kana syudad urog na sa paggibo nin mga drainage sa indang mga lugar. Yan tanganing daisubuot nagkakaigwan nin problema sa luwasan kan tubig urog na kung nagbabagunas an makusog na uran asin maiwasan man ang pagkakaigwan nin ba sa lugar. Tinamwan nin halimbawa ni Robredo iyo ana SNR asin na landers na mahiwas an parking lot asin na simentado alagad mayo nin drainage sa nasambit ng lugar kun kaya digdi nagkakaigwanin pagba sa nasambit ng lugar ninuli mayo na subot nin daga na nagsusupsup kan tubig na iyo an pinagaagihan kaini. Huli kan bagay na yan, pig sabi ni Robredo na dapat hamanon tulos ang local building code sa siyudad Canaga. O yan parte ken mga pahayag ni Lene Robredo, alkalde Canaga. Para gibuko na i-draft na si local building code. Ang pinaka-example ta kaya ini yung SNR saka ang landers. Mahiwaso na maray ang open parking lot, sementado. Dapat sana na-require sinda na si classic ang parking lot. Ang material niya nakaka-absorb ning tubig para di inawaran. Contributory pa ni sa lack of water supply sa Naga. Dahil garo almost 70% kang groundwater 70% kang water supply sa Naga groundwater. So yun ni sinasisip-sip kang daga sa iraro. Dahil nagparapasimento na kita, kulang na talaga na-absorb. Partikan mga pahayag ni Mayor Lene Robredo kanda siyudad ni Naga. Adugang yan ang katiripudan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata. Yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ko dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.